Good evening guys and welcome back sa ating YouTube channel. So as per request ng ating ibang viewers, so wag na daw lagyan ng background sounds. So eto po, wala na po itong background sounds. Doon po sa mga bago pa lang, so sana po ay makatulong itong videos natin, At sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang po sa ating channel para po sa more videos, na hopefully ay makatulong sa inyong pag-apply sa Department of Education. So, let's start. Ayan. So, dito po sa video ito, so, primarily, ang focus po natin dito ay yung application of education, yung letter F. Ano po? So, ito po yung criteria for the assessment for non-teaching positions in the Department of Education. So, ayan po, makikita nyo yung una, yung education, so training, experience, performance, outstanding accomplishments, and then yung application of education na i-discuss natin ngayon. Next is application of learning and development and yung potential. So, sa ibang videos natin, so na-discuss natin yung potential na kung saan nakapaloob yung interview. So, dito po sa video ito, so simulan po natin yung ano nga ba yung application of education? So, marami po ang nagtatanong, So, dito po, meron din po tayong MOBs, So, don't worry. So, sana po makatulong sa inyo. Ayan. So, dito po, unahin po natin, So, this is just overview. So, unang-una sa Table 1, point system for evaluative assessment for non-teaching position. So, sa DepEd, napakarami po ng klase ng non-teaching positions. Iba-iba, may bookkeeper, may guidance counselor, may administrative officers, may mga ADAS, may mga, dentists, nurses. So, ayan po. However, yung as per DepEd Order 7 Series of 2023, so, ito na po yung bago, hindi ni-discuss natin. So, dito po siya maglalaro, So, same lang po ang criteria sa mga non-teaching positions. However, nagbabago po yung points pagdating po or depende po sa SG or yung tinatawag nating salary grade. So, pagtaas ng sweldo, so pagtaas ng requirements, So, dito po mapapansin nyo sa ating i-discuss, So, these are the criteria. So, we have education, training, experience, performance, outstanding accomplishments, application of education, application of L&D, and we have the potential. Included po sa potential yung written test, BEI, yung tinatawag nating interview, and then yung work sample test, So, lahat po yan ay nakabase sa inyong ina-applyan. However, dito po sa video ito ay ang i-discuss po natin yung application of education. So, mapapansin nyo kung ang ina-applyan nyo ay Administrative Assistant 3 or 2. So, nakabase po siya sa salary grade 8 or 9. Yung Administrative Officer naman, salary grade 11. So, dito naman po siya papatak sa SG 10 to 12. So, mapapansin nyo, yung i-discuss natin ngayon is all about application of education. So, lahat po sila ay 10 points. So, hopefully ay upon our discussion ay ma-reach nyo yung 10 points during the selection process. Ayan. So, kung hindi pa po nakasubscribe, so please po, subscribe po sana para sa more videos natin na gagawin. Ayan. So, ano nga ba ang application of education? So, unang-una, dito muna tayo sa definition, So, when we say application of education, it is the contribution made by an applicant to their workplace as a result of their learnings from higher education units or degrees earned. So, ang sinasabi po dito, ito po yung masteral natin, So, learnings from higher education units. Kung kayo po ay may units, so okay po yun. Kung kayo po ay degree holder, graduate ng masteral, graduate ng doctoral, much better, Yan. So, such as, but not limited to applied concepts, processes, and skills that are relevant to the position to be filled, So, dapat po yung ating napag-aralan o yung ating pong masteral or yung ating pong units ay
normally ay aligned dun sa ating position na ina-applyan. Yan. So for example, nag-a-apply ka sa administrative officer, so dapat ang masteral mo much better kung MBA or MPA, public administration. And then yung projects mo na gagawin ay dapat relevant doon sa ina-applyan mo. Kung nurse ang ina-applyan mo, so dapat yung projects mo ay yung masteral mo ay relevant doon sa iyong baccalaureate, at yung projects mo ay relevant doon sa tinapos mo na applicable naman doon sa iyong position na ina-applyan. Therefore, yung projects mo na yon, of course, will be applicable. Pwede mong gawin or i-implement once na ikaw ay na-hired na dun sa DepEd. So, points shall be given to an applicant who has successfully applied the learnings gained from the higher education units or degree earned. So, the application of education must lead to significant positive results in the applicant's current or previous work. So, dapat siya ay nagawa or na-apply. In short, dapat siya ay merong significant positive results. When we say significant positive results, so dapat siya ay nakatulong dun sa previous mong company kung saan ay ginamit mo yung iyong napag-aralan. Yan. So, meron po tayo ditong example ng impact of the contribution na pwede nyong gamitin na maging basis na katunayan ay nagkaroon ng positive impact yung inyong ginawang project or research dun sa inyong previous company na applicable naman dito sa inyong ina-applyan na position sa Department of Education. Okay? Ayan. So, dito, mapapansin nyo dito sa ating presentation, so, meron tayong dalawang klase. So, unang-una, check nyo kung yung position na ina-applyan nyo ay letter A, positions with experience required. So, sir, saan ba namin makikita yon? Makikita nyo yon dun sa job vacancy na memorandum. So, check nyo kung yung position na ina-applyan nyo ay required at least 1 year experience. Pero kung nakalagay naman ay non-required, so ibig sabihin, okay lang kahit wala kayong project or intervention. Wala kayong project or intervention na ginawa dun sa inyong masteral or doctoral program. So, ang kakailangan ninyo ay eto, so dito sa part na to. So, papasok kayo sa positions with no experience requirement. So, dalawa, So, kapag yun yung una yung i-check ha, kung nakalagay sa memorandum ay ang experience ay required or non-required. Yan. So, unahin natin yung positions with experience requirements. Dito sa letter A, meron tayong tinatawag na relevant versus not relevant. So, dapat dito, kung kayo ay yung position na ina-applyan nyo ay required yung experience, ibig sabihin, at least meron kayong 1 year experience. So, ibig sabihin, kung kayo ay merong experience, ibig sabihin, supposedly, dapat meron kayong nagawa dun sa inyong previous company. So, dapat yung nagawa nyong project ay unang-una related dun sa inyong masteral program. Pangalawa, yung inyong project na ginawa dapat ay related or relevant dun sa inyong position na ina-applyan ngayon sa DepEd. So, kapag nagawa nyo siya, so, ibig sabihin, relevant, so, intervention is directly applicable to the position you are applying for. So, kapag ganon, so, meron tayo ditong MOBs, So, unang-una, yung action plan na ginawa nyo should be approved by the school head or the head of the unit. Or, letter B, another MOBs, accomplishment report. So, dapat, since tapos na yung project or tapos na yung intervention nyo, so, dapat meron kayong
accomplishment report, and lastly, yung certification of utilization. So, ibig sabihin, yung project ay na-utilize and na-adapt, ng inyong organization. Yan. So, kapag kumpleto yung MOBs mo, all MOBs, so that is, tapos siya ay relevant, so that is maximum 10 points. Yan. Kapag only A and B, so 7 points. At kapag only A lang, kapag action plan lang, so that is 5 points. Kapag relevant. Sir, paano kung nag-aral ako ng masteral, nag-implement ako ng project, kaya lang hindi relevant sa position na ina-applyan ko ngayon? So, dito ka papasok. Ibig sabihin, meron kang project but not relevant to the position you are applying for. So, number 1, does not meet the criteria to be relevant. So, of course, dapat meron ka pa ring MOBs. So, unang-una, kapag kumpleto itong tatlo, so, ang makukuha mo lang ay 5 points. Instead na 10 points. So, at least, meron ka pa rin makukuha. Kaysa wala. So, kapag kumpleto yung MOBs mo, means of verification, so that is 5 points. Kapag only A and B, action plan lang and accomplishment report, so that is 3 points. And only A, that is 1 point. Ayan. So, huwag kayong mag-alala, So, actually, meron tayo ng lahat ng MOBs niyan. So, email me if you are interested to have the sample copy of the MOBs. So, mag-email lang po kayo or mag-chat lang po kayo sa ating channel. Yan. So, dito naman, sir, what if meron akong masteral or doctoral? Kaya lang, ang nakalagay doon sa position or doon sa experience ay non-required. So, unang-una, di ba, pag tinignan natin, ano ba yung minimum requirement? So, dapat graduate ka ng college. Kapag entry level, yung experience non-required, yung training is non-required. So, kapag ganun, okay na yon. So, hindi mo na kailangan magkaroon ng projects. Ayan. So, dito, mapapansin mo, positions with no experience requirement. So, hindi kailangan ng experience. Kaya lang, ikaw ay nag-aral ka ng masteral. Nag-aral ka agad ng masteral. So, therefore, papasok ka sa positions with no experience requirements. So, sabi dito, applicants to positions that do not require previous work experience. So, must submit the GWA or General Weighted Average in the highest academic grade level earned as evidenced by TOR, Transcript of Record, Certificate of GWA, Diploma, Special Order from the Commission on Higher Education or CHED. So, dito, kailangan required po ang GWA, kasi yun po yung magiging basihan. So, yung iba, sir, na-late po ako ng kuha ng GWA. Wala pong points kapag hindi po kayo nakapag-submit ng GWA. Kapag TOR lang yung sinabit nyo, actually, sa ibang division, wala po yung points kasi nakalagay po sa memorandum na kailangan po ay makapag-submit kayo ng GWA. So, dito po mapapansin nyo, dapat meron kang TOR, dapat meron kang GWA, at dapat meron kang diploma. Yung special order naman po, makikita po yun normally, naka-indicate po siya sa diploma or doon po sa TOR sa baba. Graduated with special order number, blah, blah, blah. So, ganun po. Yan. So, yun lang naman po. So, kapag GWA, paano i-compute? So, ita-times lang naman po. So, yung inyong GWA, yung average nyo, divided by 100 times 10, yung ating application of education na 10 points. Yan. So, dun po makikita nyo na agad kung ilan po ang inyong score. Ayan. So, sana po ay clear ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo sa video kasi medyo mahirap na kasi siyang mas i-elaborate pa. Kasi yun po talaga yung basic na. So, sana po ay matutunan nyo kung anong aking ibig sabihin. And good luck po. So, application of education, maximum points is 10 points. Ayan. So, mas maganda po, before po kayo mag-apply sa DepEd, ay nanonood na po kayo ng mga videos,
dapat meron na po kayong bala before pa lang po kayong mag-apply. Kasi pagdating nyo doon, baka ma-frustrate kayo na bakit wala akong points, bakit zero ako sa ganito, ano? At saka po pagdating sa, for example po, dito po kasi sa DepEd Order number 3, wala pong nakalagay kung ilan yung cut-off score, ano? Wag nyo na pong isipin yung cut-off score katulad ng sa teacher na 50 points. So dito po kasi nirarang po tayo, ano, from highest to lowest. And then yung positions po, for example, merong 5 position. So per position, kukunin po yung 5 candidates, ano? Kung merong 5 positions na available, so ibig sabihin 25 yung candidates pa na maglalaban-laban para doon sa position na yon, ano? So hindi lang po yung ranking yung tinitingnan. Tinitingnan din po yung attitude, yung background nyo, at yung kakayanan nyo, ano? Kung kakayanin nyo bang mag-adapt sa sistema ng DepEd, ano? Para doon po sa mga nagtatanong. So, hopefully, sana po ay nakatulong itong videos na ito at marami pa po tayong i-upload, ano, para sa non-teaching position. So, thank you and please share, ano, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you so much.